Ngayon po, hatiin na lang natin to, partihin natin sa apat na hati para makita po natin dito yung ilang mga lesson na dapat nating makita. Halimbawa po dito po sa chapter 6 nga po, verses 37 hanggang 38. Babasahin ko po uli. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat sa inyo. Ano po yung bagay na makikita natin dito? Andyan po sa ibaba, yung una po, yung pinaka-subtitle po nitong verses na to, ito, makikita po natin dito yung bagong pamantayan sa pakikitungo sa ating kapwa. Bagong pamantayan sa pakikitungo sa kapwa. Bakit bagong pamantayan? Kasi po yung, di po ba, yung pamantayan ng mundo, yung pamantayan ng mga tao, katulad ng review uli, yung nakaraan, ganun yung mga itinuturo ng mga pariseo, mga eskriba, yung mga nagtuturo ng religion, nagtuturo ng salita nagtuturo ng Biblia, na taliwas po sa turo ng ating Panginoong Kristo. Dito po sa time na to, yung binigyan niya din, yung pakikitungo natin sa kapwa-tao. Ano po yung makikita natin dito? Una po, ay huwag maging mapaghusga. Huwag maging mapaghusga. Meron pong portion sa isang TV show na ang title po nun ay Bawal ang Judgmental. Iyan po kasing pagiging judgmental ay minsan po madalas na hindi natin mabitiwan, hindi natin maalis sa ating mga sarili. Lalo na po yung mga, sabagay wala naman pong marites dito, ano po? Alam na natin yung marites kung ano yun. Sila po yung mga nagpapakalat ng mga balita. Pag may narinig, kinukwento sa iba. Kaya, bakit nga ba tinawag na marites yung gano'n? Doon po sa mga pangyayari na yon na nangyayari, ay parang yung mga sinasabi nila, parang narinig nila kagad, ay totoo na, at isi-share na kagad nila sa iba. At kasama po nun na nakakapagbigay sila ng mga opinion na mali, na hindi naman tama at hindi ayon dun sa mga katotohanan na narinig niya, ganun. Kaya nagiging judgmental ang tao. Aminin ko po, minsan nagiging judgmental din po ako na may narinig lang ako, nakita lang ako, uy, ganun siya. Ewan ko po kayo kung aaminin ninyo na minsan ay nagiging judgmental din po kayo. Ipinagbabawal po ng ating Panginoong Kristo itong paghatol, yung pag-iisip at pagsasalita ng hindi maganda. Sabi nga dito ay ipinagbabawal ng ating Panginoon yung una, yung mapanira, yung nagsasalita tayo ng hindi maganda sa kapwa, nagsasalita tayo, nagkukwento tayo ng ikasisira niya, ganon. At pinagbabawal din niya yung maging mapagmalaki. Yung mapagmalaki po, yung parang itinataas natin yung sarili natin. Ang gusto ng Panginoon ay maging mapagkumbaba tayo. Ayaw niya nung maging mapagmalaki tayo. At ayaw niya nung humahatol tayo sa iba. Sa halip po, ang nais ng Panginoon ay maging maawain tayo. Yun pong pagiging maawain, tandaan po natin na hindi po ito simple yung, naawa tayo dun sa isang tao sa pulubi na kawawa naman, walang makain,
nanghihingi lang ng limos, namumulot lang ng makakain dun sa basurahan, tapos aalis na tayo. Hindi po yun yung tunay na, na, na maawain. Ang isang tempo ng maawain ay isang kahulugan ay mahabagin. Kapag ka po tayo ay nahabag dun sa isang tao, naawa sa isang tao, pero wala naman tayong ginawa, walang bisa po yung pagiging maawain natin. Useless po. Walang parang walang bearing po yan, yung useless nga. Kasi kapag ka po tayo naawa, dapat po ay nandun din yung ating pagtulong dun sa kinakakuhaan natin para maipakita natin yung awa at yung pagmamahal sa Kanya. Yan po yung isang part, isang bagay dito po sa mga talatang ito na verses 37 to 38. At ang pangalawa po ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Natatandaan po ninyo yung panalangin na itinuro ng ating Panginoong Kristo. Hindi po dasal yun na panalangin po yun. Yun po yung halimbawa ng dapat nating ipanalangin. Hindi po yun yung ipapanalangin natin, kundi halimbawa po yun o kaya ay guide po ng ating pananalangin. Yung Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Patawarin mo kami sa mga nagkasala sa amin, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Yun po yung sikreto daw po ng pagpapatawad, yung pagpapatawad sa nagkasala sa atin, yun po yung susi upang tayo ay patawarin ng Diyos. Hindi naman po kailangan na magpatawad muna tayo para patawarin tayo ng Diyos, kundi siyempre, una po, hihingi tayo ng tawad sa Kanya dahil sa kasalanan natin sa Kanya. Ano man yung pagkukulang natin, pagkakamali natin, hingi natin ng tawad sa Kanya, matatawarin niya tayo. Pero yun pong, kung tayo po ay hindi marunong magpatawad sa ating kapwa, ano pong sabi dito? Huwag kayong magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Yun yung sabi ng Panginoon. Baka sabihin sa atin na humihingi ka ng tawad sa akin, ikaw nga hindi marunong magpatawad. Kaya po, kapag nakita ng Panginoon na tayo po ay mahabagin, mapagpatawad, pinatatawad natin yung may kasalanan sa atin, siyempre po mabibless sa atin ng Panginoon. Matutuwa sa atin ng Panginoon at yun yung nais niya na tayo maging mapagpatawad sa ating kapwa. Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay susi upang tayo rin ay patawarin ng Diyos. Ito pong pangatlo na binanggit po dito, yung bukas palad na pagbibigay. Isang aral po na nakita natin dito sa verse 38, ang sabi dito, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Huwag po natin ipagkamali ito na ito po ay yung pagkakaloob natin dito sa church, yung offering. Naalala ko po, siguro may 30 years ago na yun, baka hindi pa kayo nabubuhay yung ilan sa inyo yan, na merong isang umaten sa church, isang manager ng maliit na kumpanya lang naman, na bagong umattend lang po yun, na-imbitahan lang. Nagulat yung mga kasama niya. Kasi, nung nag-offering, ay nung dumaan yung offering box, ang ibinigay po niya ay 1,000. Wow! Gulat yung mga kasama niya, yung mga empleyado niya. Sabi nila, nung natapos na yung service, Boss, bakit? Ang laki nung binigay mo. Hindi niyo ba alam na kapag ka nagbigay kayo yan, babalik sa inyo yan ng Panginoon.
siksik, liglig at maapaw. Yun yung sabi niya, yun yung dahilan niya, kaya nagbigay siya ng malaki. Pero ito po ay tumutukoy po, hindi po sa offering natin. Ito po ay tumutukoy dun sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Ang sabi po dito, ang anumang kabutihan o tulong na ibibigay natin sa iba ay ibabalik din sa atin ng Diyos ng may labis-labis. Wag po nating asahan naman, mag-expect na kapag po tayo nakakita na ng pulubi or ng dapat nating tulungan, hindi lang naman pulubi yung tinutulungan, kundi mga taong nangangailangan, pag tinulungan natin sila, ay mag-expect na tayo ng siksik, liglig at umaapaw. Hindi rin po ganon ang kahulugan nito. Ibig lang pong sabihin nito na kapag ka po tayo ay tumulong sa kapwa, tumulong tayo sa nangangailangan, andyan yung Panginoon na siyang magbabalik ng mga pagpapala sa atin. Yan pong karma. Noong una po, hindi ko iniisip na totoo yung karma, na parang imbentong salita lang, o kaugnay lang ng pangyayari. Pero meron pong term na karma talaga na ito ay hindi lang dun sa pagka may nanakit sa'yo, maya-maya hindi gagalante, tapos maya-maya ay nakita mo yung nanakit sa'yo ay nasagasaan. Ayun, karma, sasabihin natin. Hindi naman pala ganun yung karma lang. Hindi lang ganun yung karma. Kundi yung karma po ay yung pagbabalik sa'yo nung ginawa mo. Kung may ginawa ka sa iba, gumawa ka ng masama, babalik sa'yo masama. Pag gumawa ka ng mabuti, meron ding balik na mabuti. At ang Panginoon po ay sinabi dun sa Corinto na minamahal niya yung mga taong mapagbigay. Kung pinagpapala ng Panginoon yung mga taong nagbibigay, mapagbigay sa kapwa, lalo na po kung sa pagbibigay sa Panginoon, kung hindi niya tayo pagpalain. Alam niyo po ba yung sinabi sa Malakias, chapter 3, verse 10? Ang sabi doon, ito yung pagbibigay natin sa Panginoon. Ano po? Ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapu. 10% yung hinihingi doon ng Panginoon sa mga Israelita. Subukan nyo gawin ito kung hindi ko buksan yung bintana ng langit at ibuhos sa inyo yung pagpapala. Mas grabe yun sa siksik, liglig at umaapaw. Yun ay ibubuhos yung biyaya ng Panginoon. Kaya po pero ito po ay wag din natin ipagkamali na gawin natin yun, na pagka nag-offering tayo, ay gawin natin yung sinasabi sa Malakias. Malakay, chapter 3, verse 10. Na pag tayo nagbigay para sa Panginoon, ay babalik niya ng higit pa. Nagbibigay tayo sa Panginoon dahil katungkulan natin yun. Dahil yung binibigay natin na yan sa Panginoon, itong offering, ito ay ibinabalik lang natin sa Kanya yung mga blessing na binigay niya sa atin. Kung tutuusin, gatiting lang yan yung binibigay natin para sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon sa biyaya niya sa atin na tayo patuloy na kakaloob para sa Panginoon. Yan po, huwag natin pagkakamali na pagka tayo nagbigay, babalik ng sobra-sobra. Nagbibigay tayo dahil sobra yung binibigay ng Panginoon sa atin. Nakakatawa nga po yung mga vloggers, hindi po ba? May mga vlogger po na nagbibigay sila sa kapwa nila. Halimbawa, yung nakita nila yung nagtitindang ale na parang kawawa. Tinawag niya. Tapos binigyan niya ng pera. May mga motibo po na mali yung nagagawa nila. May mga motibo naman na tama din naman. Halimbawa po yung mga motibo na
Kaya binibigyan ko siya dahil yun nga po yung sabi ng Biblia na magbigay ka sa kapwa. Kaya lang, naka-video, ang sabi dun sa Bible, pagka po nagbigay ka, pagka yung tumulong yung kabilang kamay mo, hindi na dapat makita. Kung ibig pong sabihin nito, magbigay ka secretly. Hindi na kailangan yung naka-video. Hindi na kailangan yung malaman ng maraming tao. Dito naman sa susunod po na talata, 39 to 42, ang sabi po dito, tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari kaya mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganun. Totoo naman po yan. Ano po? Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturo ang lubos ang alagad, ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trono sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Pagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Ano naman po ito? Ang ibig pong sabihin nito. Ito po ay may subtitle na ang pagtutuwid sa sarili at pagpapakumbaba. Yun pong mga binanggit po dito na halimbawa ay sabi nga dito po ay talinghaga ng ating Panginoon. Una yung sa pag-aakay ng bulag sa kapwa bulag. Literal naman po at practical ay totoo po na mangyayari kung ang bulag ay mag-akay ng kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa hukay. Karaniwan po, ang nag-aakay sa isang bulag ay yung nakakakita. Mahirap po na mag-akayan yung dalawang bulag at pareho silang mapapahamak. Madalas po ay ginagamit natin ito sa mga hindi mananampalataya na kaya kailangan ang mga Kristiyano ay mag-akay ng mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon dahil hindi naman pwedeng akayin ng hindi mananampalataya yung kanyang kapwa hindi mananampalataya. Kailangan yung mga Kristiyano ang mag-akay ng mga hindi Kristiyano. Pero makikita po natin dito yung iba pang mga bagay na magtuturo sa atin tungkol po dito. Yung pagsusuri po sa sarili, nauna na po pala yung itong sa puwing. Tungkol po dun sa mga bagay na nakikita natin sa kapwa. Katulad po nung kanina, na meron tayong mga ugali dati o yung iba. Hindi ko naman po iniisa-isa na po. Kundi po ito ay minsan nangyayari talaga na meron tayong pag-uugali na napupunan natin yung kamalian ng iba. Kaya binanggit dito ng Panginoon, yung tungkol po dun sa puwing. Yung puwing po, yung dumi sa ating mata, maliit na puwing, maliit na bagay na napunta sa ating mata. Pero hindi natin nakikita. Ang nakikita natin, yung malaking puwing ng ibang tao na ang banggit dito ay troso. Ibig kong sabihin dito, yung mga maling nagagawa natin ay hindi natin nakikita. Pero yung nagagawa ng iba, yun yung nakikita natin. Pinupunan natin, pinapansin natin yung ginagawa ng ating kapwa, pero hindi natin nakikita yung ating mga sarili na mayroon po pala tayong mga pagkakamali din. Bago tayo pumuna sa puwing o maliit na pagkakamali ng iba, kailangan muna nating alisin yung troso or yung malaking kasalanan, mga pagkukulang natin na nasa atin bago natin punahin yung iba. At yung sinabi dito na pagiging makatotohanang guro,
babala sa pagiging ipokrito. Yun pong Panginoon ay alam niya po yung mga yung buhay ng mga Pariseo. Kaya po ang ating Panginoon kalaban ng mga Pariseo. Kasi alam ng Panginoon yung trabaho nitong mga Pariseo. Ito po mga Pariseo, sila po yung mga religious leader na nakakaalam ng mga sinulat ni Moises. Ibig sabihin, yung mga unang aklat sa Biblia. Nandun yung batas ng mga Hudyo, mga Israelita. Alam nila pong lahat yan. Pero sa buhay po nila ay hindi po makita yung ipinangangaral nila. Minsan nga, ang tawag ng Panginoon sa mga kanila, sa kanila yung mga parang mga libingan na maputi yung labas, pero yung loob ay bulok. Mga nicho na yung nililinis nila, malinis sila sa kanilang mga sarili, pero yung loob nila ay may kabulukan. Para maging makatotohanang guro daw, nagapagturo, ay kailangan ay hindi tayo hipokrito. Kailangan tayo mismo ay lumalago sa kanyang mga turo upang maging epektibong saksi. Yung epektibong saksi po ay witness. Sino yung mga witness? Tayo po. Tayo yung Jehovah's Witness. Tayo po yung saksi ng Panginoon na pinahayag po natin yung katotohanan. Ang katotohanan ay ang ating Panginoong Kristo na siya ay namatay para sa atin. Yun po yung pinag-witness natin. Pinahayag natin yung katotohanan. Ngayon, para maging effective witness po tayo, kailangan lumalago tayo sa kanyang mga turo. Alam niyo po ba yung mga Kristiyano noon? Hindi naman Kristiyano tawag sa kanila Mga mananampalataya. Mga alagad. Kapag po sinabi kasing alagad, tagasunod. Si Juan po ay may mga alagad, tagasunod. May tagasunod si Juan. At meron din ang ating Panginoong Kristo mga alagad. Yung mga tagasunod nila, sila po yung mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ngayon, nung sa Corinto po, ay sa Antioquia, nakita ng mga tao sa paligid nila yung buhay nila ng mga Kristiyano. Kaya po doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Sila po ay tinawag na Kristiyano dahil nakita sa buhay nila si Kristo. Ipinamumuhay nila yung mga aral at ang kalooban ng ating Panginoong Kristo. Verses 43 to 45 po, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawagan. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Puno, ang puno at ang kanyang bunga. Reflection ng puno. Nag-research po ako tungkol po dun sa igos. Yung ubas po, alam na po natin yun po. Na yung ubas po ay inaalagaan yan na talagang dinadamuhan yan. Yung sa La Union po, maraming plantation doon ng ubas. Nililinisan yung paligid niyan, pagkatapos yung mga sanga po niyan ay ginugupitan, pinuputol yung mga sanga na hindi namumunga, tapos yung mga halimbawa may mga sanga na hindi namumunga. Talaga pong tinitrim po nila yan para lumago at mamunga ng mabuti. Kaya po binanggit dito na yung tungkol po dun sa ubas ay ang
sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawagan. Yung dawag po ay ito po yung mga masukal na lupa, madamo, maraming bagay na magpapainis sa halaman na yon. Kaya po itong ubas ay sa magandang taniman po ito. Ito naman pong igos. Ito po ay tumutubo po ito kahit sa dawagan, kahit sa gubat po, tumutubo po ito. Ito po ay malaking puno, hindi katulad ng ubas na vine. Ito pong igos ay malalaking puno din po ito. Tapos ang bunga po nito ay nakakapamunga po ito kahit nandun sa gubat o sa dawagan. Namumunga po ito ng maliliit na parang lansones na ito po pala ay matatamis. Ang bunga po nito ay matamis. At kahit po dun sa ibaba ng puno, kahit sa ugat, sa sanga, ay namumunga po ito at nagbibigay ng matamis na bunga. Pero, ang sabi po dito, hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung paanong nakikilala ang puno sa kanyang bunga, ang tao ay nakikilala sa kanyang mga gawa at salita. Yun pong sa aklat ni James or ni Santiago po ay mayroon po doon itinuro siya na ang isang, hindi ko po matandaan yung talata, pero ang sinasabi po doon ay hindi pwedeng, halimbawa yung ilog, hindi ay yung bukal, hindi po pwedeng labasan yon ng dalawang lasang ng tubig, halimbawa mapait or matamis. Kung ano yung lumalabas doon, yun lang po yun. Hindi pwedeng sa umaga ay masarap inumin, sa gabi ay mapait na, hindi ganoon. Isa lang yung lalabas doon. Sa dila din po ng tao, ang dapat din lumabas sa dila ng tao ay kung ano yung dapat malabas. Halimbawa, sa mga Kristiyano, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Hindi po pwedeng marinig din sa atin yung pag-aalimura, paglalait, yung mga salitang hindi maganda. Kung tayo po ay mga Kristiyano, ang dapat lumabas sa ating mga dila ay yung mga pagpupuri sa Panginoon, yung mga mabibless yung kausap natin, yung kapwa natin, hindi yung matitidsod sa atin yung ibang tao, masasaktan sa atin, mataturn off sa atin dahil dun sa mga lumalabas sa bibig natin na hindi maganda. Ang mabuting tao, sa verse 45 po, ang sabi dito, ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Saan pa ba natin hahanapin yung taong mabuti? Nakakahiya naman kung ang ituring na mabuting tao ay yung mga hindi mananampalataya. Dapat po sa ating mga mananampalataya, unang makita yung pagiging mabuting tao. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masasamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso na puno ng kasamaan. Dahil ang sabi nga po dito, kung ano ang nag-uumapaw sa puso ng isang tao ay siyang sinasabi ng labi. Yun yung makikita natin sa kanyang pananalita. Pagsasalita ng mabuti, ang bibig ay nagsasalita kung ano ang nag-uumapaw sa puso. Ang mabuting puso ay nagbubunga ng mabubuting gawa. Verse 46 to 49 po, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig sa aking salita, at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit,
Ang nakikinig naman sa aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Ang katotohanan naman po ay ganun talaga na kapag magpapatayo tayo ng bahay, ng building, kailangan natin ng engineer o kaya architect. Kasi po, sila yung nakakaalam ng tama na bago tayo magtayo. Baka po kung tayo lang sa sarili natin na magpapatayo ng bahay, titipirin natin, tapos sasabihin natin, babawan mo na lang yung uhukayin mo para konting simento na lang ang ilalagay. Maliit na bakal na lang ang ilagay mo para makatipid tayo. Mali po yun. Kapag po dumating yung malakas na lindol, makita naman po natin kahit na malalaking building na yung pong nakita ko yung nakita ko lang sa picture, sa video. Gumuho na dahil sobrang bigat lang ng mga simento, hindi pa lumilindol, gumuho na yung building dahil mahina po yung ginamit. Dito po, binanggit pa nga dito na yung bagyo naman ang ginamit dito, yung baha, na pagka po kasi nag-flash flood, ay puhukayin po niya yung lupa. Kung ang bahay mo ay nakatayo sa buhanginan, walang pundasyon, puhukayin po niya yung ilalim at pwedeng matangay yung pinatatayo mong building. Pero kung yan po ay talagang humukay ka ng malalim at sa katabing bahay po namin may nagpatayo ng building po doon. Maliit lang naman ng building. Sabi ng isang tao, may ba yan, matibay ba pundasyon yan? Sabi nung pamangkin ko, anong hinukay yan, malalim pa sa akin yung hukay. Kaya maganda yung pundasyon yan. Humukay ng malalim at binuhusan ng semento, nilagyan ng bakal, binuhusan ng semento, nandun yung matibay na pundasyon. Kaya po, siguro, kahit gaano kalakas yung bagyo baha, ay hindi matitinag yun. Ini-ready na kasi doon sa ganong sitwasyon. Kaya, ganun yung ginawa. Ito po ay example ng ating Panginoong Kristo tungkol po sa pakikinig at paggawa. Ang sabi nga dito sa baba, paghahanda sa mga bagyo ng buhay. Ang taong sumusunod sa ating Panginoong Kristo ay maitutulad sa taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa bato. Kapag dumating ang mga pagsubok, yun po yung mga tinutukoy doon ay baha at unos, mananatili itong matatag. Kung ang pananampalataya po natin, hindi sa ating Panginoong Kristo, pag dumating yung problema, pag dumating yung mga pagsubok, maaaring wala na po tayo dito kagad. Hindi tayo tatagal. Mawawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung tayo po, ang pundasyon po natin ay ang ating Panginoong Kristo, siya po kasi yung cornerstone. Siya yung pundasyon natin. Kung ang pananampalataya natin sa Kanya nakatayo, ano man ang problema na dumating sa ating buhay, ano mang pagsubok, kahit maghirap man tayo, hindi tayo babagsak, hindi tayo tuluyang babagsak dahil tayo po ay nakatayo sa matibay na pundasyon, ang ating Panginoong Kristo. Yung pong una na binanggit dito na yung sa pakikinig at paggawa, hindi sinabi po dito na hindi sapat na tawagin lamang si Jesus na Panginoon. Ito pong mga bagay na to, bagamat hindi naman natin maipaliwanag na lahat, marami po kasi talaga yan, sinamarize lang,
Itinuro po ito ng ating Panginoong Kristo, ulitin ko po, na dahil nakikita po niya yung mga sumusunod sa Kanya, hindi po sumusunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang utos. Sumusunod sila, sabi nga doon sa isang pangyayari na sumusunod kayo sa akin dahil nabusog kayo, dahil hindi kayo nagugutom, nakaranas kayo ng biyaya, pagpapala. Pero ang totoo ay hindi naman sila sumampalataya. Pero tinatawag nilang Panginoon, Panginoon, ang ating Panginoon. Sa atin pong buhay bilang mga Kristiyano, matagal na natin kilala ang Panginoon. Kilala na natin ang Panginoon. At siguro hindi naman niya ito sasabihin sa atin na tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman ako sinusunod. Nawa nga po ay ganoon dahil tayo po ay sumusunod sa Panginoon dahil alam natin siya yung tunay na Panginoon at Panginoon ng ating buhay. Ulitin ko po yung unang talata na binasa ko kanina dun po sa 2 Corinthians. Ang sabi po dito, yun nga po palang title natin, hindi ko nabanggit, ito po ay Sermon sa Kapatagan. Kasi po yung sa Mateo po, chapter 5 to 7, ito po ay sermon sa bundok. Nung ang ating Panginoong Hesus ay umakyat sa bundok, pagkatapos ay naupo siya, nangaral po siya sa mga alagad. Itinuro niya yung beatitude, yung mga ilang pambagay. Ngayon dito sa Lucas po, dito naman po ay bumaba siya mula sa bundok, tumayo siya dun sa kapatagan at nangaral. At ang kaharap na po niya dito, hindi lang yung mga alagad, kundi pati yung mga maraming tao. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, ang lahat ay pawang naging mga bago. Kanina po binanggit ko na ito nga po ay tumutukoy sa atin ng mga Kristiyano na kilala sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po yung ibig sabihin ng nakipag-isa kay Kristo. Sumampalataya tayo sa Kanya. Isa na tayong bagong nilalang. New creation. Born again. Tayo po yun, mga born again po tayo. New creation. Dahil tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Yung mga bagay na dati, wala na ang dating pagkatao. Kung tayo po ay dating dito po lalabas yung mga testimony natin. Kung tayo dating pasagulero, dating mainit ang ulo natin, dating palamura tayo, dating martes tayo, dapat wala na po yun. Dahil tayo po ay bago na. Ang lahat ay pawang naging mga bago. Ito po yung napagandang testimony na dapat makita sa atin. Yung mga pinag-aralan natin kanina, mga example lang yun, na dapat mawala sa atin at mapalitan ng bago. At ngayon, yung mga bagay na nais ng Panginoon, yun po yung dapat makita sa buhay natin. Nawa po, ito pong mga salitang ito, yung mga lesson na ito ay tumimo sa ating mga puso at isipan at tayo nga po ay mabuhay na katulad ng alipin ng Panginoon, anak ng Diyos, na ginaganap po natin yung kanyang kalooban.